So ayan, pakita lang natin yung kadugtong ng video, yung York na pinakita natin na pinaandar natin ng 9 volts. So ayan, may pumasok tayo na unit ulit na ganitong modelo. Ayan. Ang problema niya sa power supply din. Then sinunod naman niya daw yung nilabas natin sa video. Yung mga nag-subscribe sa atin, nakita niyo siguro yung video natin, yung pinaandar natin ng 9 volts. So ayan. So kinabitan niya naman daw ng 9 volts dito pero hindi niya napaandar yung board na ito. So dinala niya dito yung unit, ito yung York. Then ito pakita lang natin kung bakit niya hindi napaandar yung unit. Okay. So turo natin yung sa primary, sa power supply muna. Drawing na lang natin para madaling maintindihan. So ang primary power supply natin, ayan. So, ang primary kasi binubuo ng yan, diode. Bridge type diode na ginawa natin. Ayan. So, ang bridge type diode na tinatawag natin, may 4 na diode yan. So, kung gagawa tayo ng power supply, ayan. Ito ang magiging positive natin. Ito ang negative. Then, ito yung AC. Ayan. Kung masusundan nyo dumaan ng fuse. Fuse. Okay. So, ito yung supply na 220 volts natin. AC. In. Dumaan tayo ng diode. Yung ginawa natin na ito. Then, may capacitor siya dito na filter capacitor. Ayan. So, positive and negative ng capacitor. Then, ito yan ito yan. Yung primary natin. Then, dumaan siya ng regulator. Kung papansin nyo yan, gumamit ng regulator. Dumaan ng chopper bago pa maging secondary na regulated DC 12 volts. So, ayan, i-drawing na lang natin. Ito yung ating regulator. Regulator IC. So, pagdating na regulator IC, dumaan siya ng ayan, chopper transformer. So, ito yung chopper transformer na tinatawag natin, Then, pagtawid niya sa chopper transformer, ito na yung magiging DC regulated natin. Ang DC regulated natin, dadaan siya ng isang diode and capacitor. Depende kung ilan ang output nito, So, ito single output lang, 12 volts lang ang ginamit niya. So, ayan. So, secondary natin, so pagdaan ng regulator, dumaan ng chopper transformer, ito yan. Dumaan ng secondary, so secondary na to. Dumaan ng diode para maging DC voltage siya. So, ayan. So, negative, ito yung positive natin. Gumamit din siya ng capacitor. Ito yan, capacitor natin. Okay. So, pag i-check kasi natin ito, katulad nitong board na ito, na dead set o blackout na board. So, ito. Kung dito pa lang sa primary, ito, yung pinakita natin na primary, masusundan na natin yan kung bakit walang power. So, check nyo na lang kagad dito. Ito, dapat walang shorted ka dito sa in. And yung fuse natin, kung buo o hindi. Then, yung ating, pagdating doon sa DC section natin, may positive and negative. Dapat pag ni-reverse nyo, kung pumalo siya dito, pag reverse mo, dapat hindi siya papalo. Kasi kung pumalo siya, ibig sabihin, may shorted ka dito. Okay. Sa secondary natin, ganun din. Yan. I-check nyo yung output niya. Kung may shorted, i-check nyo dito. Yan. Pag na-reverse mo, dapat hindi papalo. Ayan na. Ngayon, i-actual natin dito, So, ayan. So, ito ang primary natin. Ito, yung nanggaling sa cord natin. Yung primary or input na 220 natin. Ayan. So, wala naman siyang shorted dito. Reverse natin. Wala naman siya tayong nakitang shorted. Ayan. Kung makikita natin, napopokus sa tester. So, i-check natin yung fuse. So, good naman yung fuse natin. Then, mayroon pa siyang isang fuse na dinaanan. So, good ang fuse din natin. Ngayon, kung good yan, tingnan natin dito sa ating, yan, katulad itong tinuro natin kanina. Ito, yung pinaka filter capacitor na ito yan.
So, ayan. So, ayan, pumalo siya. Dapat, pag ni-reverse natin siya, hindi siya papalo. Kasi pag pumalo siya, ibig sabihin niya, shorted dyan. So, ayan. Ngayon, tapos na tayo dito sa primary kasi regulator na ang dinaanan nito. Itong secondary naman. Yan. So, i-check natin. Ganon din natin kung paano natin i-check itong primary. Ganon din doon sa secondary. Ayan. Pumalo siya. Dapat pag na-reverse, hindi papalo. So, ayan, pumalo siya. So, huli na natin ang sira. Nasa secondary, shorted. Ayan, oh. So, ang possible na naging sira niya, eto, idugtong natin doon sa video, ay sa, eto yung positive niya. Then, ito yung negative. Out na to ha, 12 volts. DC. Negative, ito yung positive. Okay, so, ang pinuntahan na lang nito, papunta doon sa supply natin ng relay ang isang pinuntahan niya. Then yung isang supply niya dumaan ng papunta sa system. Yung system kasi natin, yan yung ating 5 volts. So ang 5 volts natin gumamit ng regulator yan. 1, 2, 3. From left, ito nakakonect yan dyan. 7805 yan ha. 7805 regulator ang ginagamit niyan. Then ito yung negative, nakakonect yan doon. So ito yung out natin na 5 volts. So, ayan. So, ang nakita natin na problema, nandito pa lang. Sa secondary natin, nasa 12 volts. Shorted siya. Yun yung na-check natin. So, hanapin natin yung shorted na yan ngayon. Okay, yan. May shorted. Ito kasi yung dinaanan. Ito yung tinuro natin na diode. Ito yan yung diode. Yung position na to. Ayan. Pumalo siya. Dapat pag ni-reverse natin, hindi siya papalo. So, ayan, pumalo. So, ibig sabihin, shorted. Nandito pa lang yung shorted natin sa diode. So, papalitan natin itong diode na ito dahil ito yung na-check natin na shorted. Ngayon, baka wala tayong makuha nito. So, pwede tayong gumamit ng ibang ordinary diode na pang rectifier kung hindi tayo nakabili nito. Kasi chips diode ang tawag dito eh. Nakadikit na siya sa board. Ito yan, oh. Ayan. So, ayan, nakikita ba ng malinaw? Ayan, okay. So, ayan. So, ito yung isang diode na alternative na pwede natin gamitin. Ayan, nakikita sa video. Ayan. Okay. So, ito, tingnan nyo yung diode na buo ha. Sa tester, yan. Hindi siya pumalo. Dapat, pag ni-reverse natin, ay papalo. Ayan. Pumalo siya. Kung gagamitan natin ang digital, so yan, nakaset tayo sa diode. Okay. Tumuog na. So, dalawang klase kasi ang diode natin. Isang silicone, saka isang germanium. Ayan, 0.4. 0.4 and 0.7. So, yan, buo ito. Yan yung dapat makukuha nating reading. Ayan, oh. So, hindi siya nagkakukuman kapag nakabaliktad siya. So, reverse natin. May makukuha tayo. Ayan, yung good na diode. Okay, 0.4. Okay, so tanggalin natin to para makita natin na medyo mahirap tanggalin itong diode na to kasi chips diode to, nakadikit sa board to eh. Ayan. So, pakita natin. So, yan yung diode. Diode din to ha, kaparehas din ito nitong ganitong diode. So, yan oh, pumalo ah. Nakita sa tester. Ayan. Okay. Pag ni-reverse natin, pinaliktad natin, dapat hindi papalo. So, yan, pumalo. Okay. So, ibig sabihin, shorted. Ito lang yung problema na nakita natin. Yan. So, yan. Ito. Pag-reverse, pumalo. Ayan. So, ito yung kakabit natin ha, dahil wala tayong katulad na ganong diode.
Ayan. Kasi ang parts ng electronics, yung ibang nagche-check, hindi ito basta pumalo sa tester, ang ibig sabihin buo. So may kanya-kanya pong gamit yan para do sa pag-check natin sa tester. Hindi lahat ng pumapalo na parts or pumapalo sa tester, ang ibig sabihin buo. Yung iba ho, depende yan sa ginagamitan nyo. Kung ang ginamitan nyo diode, kapag pumalo yan parehas, pag ni-reverse nyo, ibig sabihin shorted. Kung fuse ang ginamit nyo, papalo siya dahil wala naman yung polarity. So ayan. Okay, so i-check natin yung na-check natin kaninang shorted dito. Ayan. Yan, pumalo. Pag reverse natin, dapat hindi siya papalo. So, ayan. So, ibig sabihin, buo na yung ating secondary. Wala na tayong na-detect na shorted. Ayan, subukan nating paandarin na kabit na sa unit. Eto. Ito ba? Hirap gumawa ng video. Okay. Ito, subukan na natin saksak. Yun, buhay na ang unit natin. Okay. Ayan. Walang halong magic yan, ha. Okay. So, subscribe nyo na lang yung ating YouTube channel natin para masundan nyo yung mga ginagawa nating video. Kasi hindi natin mabibigay ng isang bagsakan, matututunan nyo itong tinuturo natin. So, unti-unti natin. Nandito muna tayo sa power supply. So tutukan natin yung power supply kasi yan yung kadalasan na problema ng mga unit natin. Yung power supply na regulated. So ayan. So kung i-apply natin yan sa ating outdoor board, parang ganito din yan. Yung naunang itinuro natin. Ayan, yung mga nag-subscribe at nanood ng video, nasundan nyo ito. Yan. Halos ganun din ang application ng ating pinaka-board. Okay, so ito gumamit lang ng IPM regulator, gumamit ng hiwalay. O yan, okay na, mandar na ang unit natin. Yan. So okay, solve na yung problema natin sa simpleng check lang at simpleng paraan na ginagawa natin. So dapat, alam natin kung paano i-check ang parts. Hindi yung basta pumalo sa tester, ibig sabihin buo. Yan. Then may nagko-comment din doon sa atin bakit daw hindi i-repair yung board. So mari-repair natin kung available ang spare, saka kung pwede naman siyang i-repair pa. Hindi tayo pupunta doon sa conversion kasi yung unang binidyo natin, nauwi tayo sa conversion kasi tampered na yung unit. Ayan. So ito, meron tayong pumasok, hindi naman tampered yung unit, repairable pa siya. So ayan, okay na, mandar ng unit. Okay.